Parang may binulong siya na hindi ko naintindihan. Ako po, kailan ako patay? Lahat ng kasunduan ay dapat panindigan. Kasunduan. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Kung may isang bagay man akong natutunan sa buhay, yun ay ang huwag basta-bastang pumasok sa isang kasunduan na hindi mo kayang panindigan. Ang lahat ng desisyon natin sa buhay ay mayroong kaakibat na konsekwensya at kailangan natin itong harapin anuman ang mangyari. Magandang gabi, kwentong takip silim, at sa lahat ng mga avid listeners na kagaya ko. Upang protektahan ang aking privacy, itago niyo na lang po ako sa pangalang Dina. Lahat din ng mga taong involved sa kwentong ito ay itatago ko sa ibang pangalan para din sa kanilang privacy. Taong 2009 po nangyari itong karanasang ibabahagi ko sa inyo. Pumunta ako sa lamay ng office mate kong namatay dahil inatake sa puso. Hindi ko naman po lubos sa kalain na sa lamay na yun ko pala makikilala ang lalaking babago sa buhay ko. At dito rin po magsisimula ang mga kagimbal-gimbal na pangyayaring ni sa hinagap ay hindi ko naisip na mararanasan ko. Ba't nandito ka sa garden? Nasa loob yung mga office mates mo ah. Hindi ba kayo close? Hindi naman sa ganun. Bago pa lang kasi ako sa work kaya medyo naiilang ako sa kanila. Yeah. Nakaka-relate ako sa'yo. Miguel, right? Sorry, nakakalimutan ko agad. Okay lang. At oo, Miguel ang pangalan ko. Ikaw naman si Dina. Oo. Sana hindi mo masyadong napapansin ang pagiging socially awkward ko. Ano ka ba? Okay lang. Condolence nga pala ulit ha. Kahit bago pa lang ako sa work, marami akong good memories kasama ang pinsan mong si Janice. Napakabait niya at sobrang matulungin sa mga baguhang katulad ko. Yeah. Sobrang bait talaga ng pinsan ko. Kaya nga magkasundo kami mula pagkabata. I'm sure sobrang nasasaktan ka ngayon sa pagkamatay niya, no? Super close pala kayong dalawang magpinsan eh. Mahirap tanggapin. Ang bata pa kasi niya at ang dami pa niyang pwedeng ma-achieve sa buhay. By the way, may itatanong sana ako sa'yo. Huwag mo sanang mamasamain ha. Oo, sige lang. Kanina ko pa kasi napapansin na walang nagdarasal dito sa lamay. Kumbaga, hindi siya kagaya ng usual na mga lamay na napuntahan ko. Hindi ba kayo religious na pamilya? Tama ka. We're not religious. Hindi rin naman kami atheist. Simply put, hindi kami naniniwala sa Diyos o sa kahit na anong higher being. Mas naniniwala kami sa paggawa ng kabutihan sa kapwa at pagpili sa kung ano ang tama. I see, kaya pala. Weird ba? No, hindi naman. Alam mo kasi, bukas ang kaisipan ko sa iba't ibang paniniwala eh. Hindi rin naman ako judgmental na tao.
Glad to know that. Nagpalitan kami ng phone number ni Miguel ng gabing yun. At mula noon ay hindi na naputol ang komunikasyon namin. Mabait si Miguel, may sense of humor at napakaraming baon na words of wisdom. Ang pakikipag-usap sa kanya ay naging parte na ng aking daily routine. Kagaya ng ibang magkasintahan na experience namin yung casual dates, ligawan hanggang sa sinagot ko na siya pagkatapos ng 5 buwan na panliligaw. Gusto siya ng pamilya ko dahil napansin kaagad nila kung gaano ito kabait. Pagkatapos ng halos 2 taon na pagiging magkasintahan, ay nag-decide kaming magpakasal sa huwes. Sigurado na po kami sa nararamdaman namin sa isa't isa. Nasa hustong edad na rin naman po kami noon at parehong may maayos na trabaho. Pero ang hindi ko inasahan ay yun na pala ang simula ng aking kalbaryo. Negative. Han, it's okay. Huwag kang panghinaan ng loob. Makakabuo rin tayo. Mag-iisang taon na tayong kasal pero hanggang ngayon di pa rin tayo nagkakaanak. Sabi naman ng doktor, we're both healthy at walang problema sa atin. Siguro kailangan lang ng right timing. Lahat na ng methods upang makabuo sinubukan na natin. Kahit nga hindi ka naniniwala sa Diyos, pero lumapit pa tayo sa mga santo dahil nagbabakasakali tayong mabibiyayaan ng anak. Pero wala pa rin eh. Hindi ko maintindihan. Alam kong frustrating din para sa'yo to. Pero hindi tayo pwedeng sumuko. Matatanda ng mga magulang mo at isa lang hinihingi nila sa akin na magkaroon ng apo. Ilang beses na nga rin nila akong kinukulit. Pero huwag ka na mag-alala. Pinapaintindi ko naman sa kanila ang sitwasyon. Pati mga magulang ko nagtatanong na rin. Kaliwat kanan na yung pressure para magkaanak ako pero hindi pa rin tayo binibiyayaan. Shh! Huwag mo masyadong isipin yan. Lalo kang di mabubuntis kung stress ka. Sir Jupiter, bagaman mabait ang asawa ko, may napapansin akong kakaiba sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya naman as much as possible ayokong pumupunta sa bahay nila. Ang bigat po kasi ng aura dun, hindi ko maipaliwanag. Pero tuwing may special occasion, wala na talaga akong choice kundi pumunta dun dahil ayoko namang magtaka ang mga magulang niya. Isang araw naabutan ko ang asawa kong kausap sa telepono ang kapatid niyang si Tracy. May 2 kapatid si Miguel, sina Tracy at Kenneth. Parehong may special needs ang 2. Pero si Tracy ang pinakamalapit sa kanya. Oo ate, mamimiss talaga kita pag nawala ka na. Oo, promise. Pupunta kami dyan bukas sa birthday mo. Huwag kang mag-alala, hindi namin kalilimutan ang special occasion na yan. Paalam ate, mamimiss talaga kita. Huwag mo ko miss, Miguel. Sunod ka naman sa akin eh. Diyan tayo lahat punta. Sa lupa. Han? Sige ate, magkita na lang tayo bukas ha. Nandito na ang asawa ko. Bye ate Tracy. Love you. Hi Han, kanina ka pa? Ang bilis mo yatang natapos mag-grocery. Oo, di naman maraming pinamili ko. Han, narinig ko yung usapan niyo ng ate mo. Ba't naman ganun? Para ka namang nagpapaalam sa kanya ng tuluyan. Magbe-birthday lang naman siya bukas, hindi mamamatay.
Huwag mo na masyadong pansinin yun, Han. Sinasabayan ko lang yung trip ni ate. Alam mo naman yun. Sa susunod, wag mong sabayan. Ipaintindi mo sa kanya na hindi magandang nagsasalita siya ng ganun. Kinabukasan ay wala akong choice kundi sumama sa bahay nila. Celebration kasi yon ng birthday ni Ate Tracy na magkakaroon raw ng intimate family dinner. Pagkapasok pa lang namin sa malaki nilang bahay, nawirduhan na ako. Amoy usok ng kandila. And as usual, ang bigat po ulit ng pakiramdam ko habang nasa loob. Pero isang bagay ang pumukaw ng atensyon ko. May nakita akong mga taong nakasuot ng red cloak. May mga dalang itim na kandila. At lahat sila ay patungo sa basement ng bahay. Han, sino sila? Hello, Dina. Ate Tracy! Hello! Happy birthday! May dala akong gift para sa'yo. Magugustuhan mo yan, ate. Sigurado ako. Pinag-isipan niyang mabuti ni Dina. Bakit liit pa din tiyan mo? Nag-promise ka sa akin. Bibigyan mo ako kalaro. Gusto ko, baby. Ayoko dito regalo mo. Ate, please. Bakit kasi si Dina ang pili mo? Mas maganda pa Cecil. Baka mas mabilis siya mabuntis. Ate, tama na. Sumusobra ka na. Huwag ka magsalita ng ganyan. Ate, sinusubukan naman naming makabuo. Hindi pa lang talaga kami. Subok. Puro na lang subok. I hate you. Mamamatay na lang ako ng walang kalaro. Natigilan ako sa sinabi niya. Para kasing sigurado siya na mamamatay na siya. Dahil sa sobrang bigat na sa pakiramdam ng mga nangyayari, nag-excuse na muna ako at sinabi kong magbabanyo lang ako saglit. Pero bago po ako nakarating sa banyo, nadaanan ko ang hagdan pababa ng basement. Muli kong naalala ang mga nakita kong pumasok doon kanina. Dala ng kuryosidad, naisipan kong bumaba. Dahan-dahan ang kilos ko upang walang makapansin sa akin. Pero hindi ko naman mabuksan ang pintuan dahil nakalak yun. Idinikit ko na lang ang tenga ko sa pinto at nagtindigan ang balahibo ko sa aking narinig. May mga taong nagdarasal, pero hindi ko maintindihan kung ano ang dinadasal nila. Akala ko ba wala silang religion at hindi sila naniniwala sa Diyos? Bakit may mga nagdarasal? Han, anong ginagawa mo dyan? Akala ko magsi-CR ka. Ha? Ano? Tapos ka na ba? Halika na. Hinahanap na tayo ni na mom at dad. Kakain na raw. Han, may narinig kasi akong mga nagdarasal sa loob ng basement. Kanina, may nakita akong mga pumasok dito na nakapulang cloak. Sino sila? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo, Han. Wala naman ako nakitang mga nakapulang cloak. Tsaka imposibleng may nagdarasal dyan sa basement. Bukod sa matagal na yang sarado, alam mo namang hindi kami naniniwala sa Diyos, di ba? Iyan din ang naisip ko, pero... Muli kong inilapit ang tenga ko sa pintuan at sa pagkakataong yun, wala na akong marinig. Bigla tuloy akong napaisip kung naghahalusinate lang ba ako.
Sigurado akong... Baka nagugutom ka lang, Han. Konti lang yung kinain mo sa lunch kanina eh. Halika na. Kumain na lang tayo ng dinner. Let's not keep them waiting. Kagaya ng inaasahan ko, muli na namang napag-usapan sa dinner ang tungkol sa pagbubuntis. Hindi man direktang sinasabi ng mga biyenan ko, alam kong di sila masaya na hindi pa rin ako nabubuntis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Ate Tracy. Make a wish. Wish ko, sana meron ako kalaro. Sana mabuntis na Dina. Tracy, pagod na hintay. Ate. Gusto ko, Dina, buntis na. Han, pasensya ka na kay ate. It's okay, Han. Naiintindihan ko. Habang hinihipan ni Ate Tracy ang kandila sa kanyang cake, muli ko na namang narinig ang mga dasal na narinig ko kanina sa may basement. Tumindig ang balahibo ko. Kinilabutan ako sa takot. Ang hindi ko maintindihan, bakit parang ako lang ang nakakarinig nun? Bakit wala silang reaksyon? Napansin kong blanko ang ekspresyon ng mga magulang nila habang pinagmamasdan si Ate Tracy. Tila ba may inaasahan silang mangyari na hindi ko alam kung ano. Han, naririnig ko na naman yung mga nagdarasal. Ha? Wala naman ah. Seryoso ka ba? Wala ka talagang naririnig? Ma, pa, hindi niyo ba naririnig yung naririnig ko? Tracy, wala na. Tracy, patay na. Tracy, alay. Napatingin ako kay Kuya Kenneth. Ang kapatid nila na may special needs rin. Paggala-gala ang kanyang tingin sa paligid. Tumutulo ang laway at tumatawa kahit wala namang nakakatawa. Mas lalo akong kinilabutan ng makaamoy ng kandila. At palakas rin ng palakas ang naririnig kong dasal. Hindi ko maintindihan ang salitang ginagamit nila pero sapat na yun upang mabalot ako ng takot. Ate, okay ka lang ba? Tila nahihirapang huminga si Ate Tracy. Nanlalaki ang kanyang mga mata at nakabukas ang kanyang bibig. Mabilis akong tumayo upang tulungan siya pero mas lalo akong nagtaka dahil wala pa ring reaksyon ang mga magulang nila. Ate, ano nangyayari sa'yo? Tubig! Tubig! Kumuha kayo ng tubig! Tracy, patay na. Ako naman sunod. Ako na sunod mamamatay. Gusto ko biyak ulo ko ha. Ako na sunod alay. Ano ba nangyayari? Ano sinasabi ni Kuya Kenneth? Wala na tayong magagawahan. Huli na. Bakit nakatuwa nga lang kayo? Miguel, ang ate mo! Ate Tracy! Tuluyan nang nawalan ng hininga si Ate Tracy. Bumagsak ang kanyang ulo sa mesa
Napasigaw ako sa labis na pagkagulat. Si Kuya Kenneth naman ay patuloy pa rin sa pagtawa. Ang mga magulang nila ay sabay na napapikit at napaluha. Ang asawa ko naman ay biglang tumayo at tumakbo palabas ng bahay. Nasa lamay ako ni Ate Tracy. Malamig ang gabi. Nangangamoy usok ng kandila. Maraming tao pero walang nagdarasal. Sobrang bilis ng mga pangyayari, Sir Jupiter, at hindi pa rin ako makapaniwala sa aking mga nasaksihan. Ilang beses kong tinanong ang asawa ko pero hindi ko siya makausap ng maayos. Tumigil na lang ako sa pagtatanong bilang respeto sa kanyang pagluluksa. Ba't mag-isa ka lang dito, Ineng? Asawa ka ni Miguel, di ba? Opo. Kung gayon, pamilya ka nila. Dapat lang na nasa tabi ka nila ngayon. Ano po kasi... Naaasiwa ka. Pakiramdam mo, hindi ka kabilang sa kanila. Hindi naman po sa ganon. Mabigat ang pakiramdam mo sa kanila, Ineng. Siguro dahil hindi mo maibigay sa kanila ang matagal na nilang hinihingi. Paano niyo po nalaman? Gusto mong magkaanak. Sino po ba kayo? Ako yung taga-dasal dito. Hindi po sila naniniwala sa Diyos? Wala silang relihiyon? Kailangang may magdasal para sa isang kaluluwa, Ineng. Kailangang may gumabay sa kanila kung saan man sila papunta. Hindi ko po kayo maintindihan. Nginitian ako ng matanda at saka hinawakan ang tiyan ko. Kumabog ang dibdib ko sa ginawa niya. Parang may kakaibang init na gumapang sa katawan ko at hindi ko maipaliwanag kung ano yun. Inilapit ng matanda ang kanyang mukha sa tiyan ko at tila may kung anong ibinulong doon. Ano pong ginagawa niyo? Konting tiis na lang, Ineng. Matutupad na rin ang hiling mo. Ano? Aling Trining! Mano po? Oh, Kenneth. Kamusta ka na? Masaya po, Kenneth. Kasi patay na Tracy. Kuya, huwag kang magsalita ng ganyan. Masama yan. Hayaan mo na, Ineng. Naiintindihan ko naman. Aling Trining, ako po, kailan ako patay? Sabi Mama at Papa, lapit na daw po. Ako na sunod kay Tracy. Malapit na. Sir Jupiter, laking gulat ko po nang mamatay si Kuya Kenneth pagkatapos lang ng 3 buwan. Inatake raw sa puso, ayon sa mga magulang nila. Naalala ko tuloy ang mga sinabi ni Kuya Kenneth na mamamatay na raw siya kasunod ni Ate Tracy. Hindi ko maintindihan kung bakit tila alam ng magkapatid ang pagkamatay nila. At para bang maluwag yun sa dibdib nila. Han, alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero, kailangan na natin itong pag-usapan. Anong pag-uusapan natin?
Yung sunod-sunod na pagkamatay ng mga kapatid mo, ano bang nangyayari? Bakit mo ako tinatanong yan? Hawak ko ba ang buhay nila? Kasi walang pakialam yung parents niyo sa nangyayari. Hinahayaan lang nila si Ate Tracy at Kuya Kenneth na isipin ang kamatayan. Na para pang okay lang yun at normal lang. Pwede ba, Han? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Magbubulag-bulagan na lang ba tayo sa nangyayari? Pwedeng wag muna natin itong pag-usapan. Han, alam mo naman na nagluluksa pa ako eh. Alam ko, pero... Hindi ko natapos ang aking sasabihin. Mabilis akong tumakbo patungo sa banyo dahil bigla akong nakaramdam ng pagkasuka. Hindi lang isang beses na nangyari yun. Kaya naisipan na naming magpa-check up, lalo pat hindi pa ako dinanatnan ng buwanang dalaw. Naisip namin na baka ibinigay na sa amin ang matagal na naming hinihintay. You're pregnant? Finally! Yes, Han. Sa wakas, binigay na rin sa atin ang matagal na nating hinihiling. Pangako ko sa'yo, magiging mabuting ama ko sa magiging anak natin. Pangako ko naman na ako ang magiging pinakamabuting ina. Ang tagal ko tong hinintay, kaya sisiguraduhin ko na mabubusog sa pagmamahal ang baby natin. Totoo pala talaga ang sinabi ni Aling Trini. Oo nga, Han. Nung nagkausap kami sa lamay ni Ate Tracy, hinawakan niya yung tiyan ko eh. Tsaka parang may binulong siya na hindi ko naintindihan. Ano ba siya, Han? Albularyo? May kapangyarihan ba siya? Kasi hindi ko maiwasang isipin na siya ang naging susi sa pagbubuntis ko. Hindi na mahalaga kung ano o sino siya, Han. Ang mahalaga, buntis ka na. Magkakaanak na tayo. Pinagpala at biniyayaan tayo ni Aling Trini. Lahat ng mga takot at pagdududa ko ay pansamantala kong nakalimutan nung nabuntis ako. Masyado kasing natuon ang aking atensyon sa magiging anak namin. Nakalimutan ko na ang tungkol sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga kapatid ni Miguel. Ni hindi ko na rin naisip si Aling Trining. Ang mahalaga lang kasi sa akin noon ay pangalagaan ang kalusugan ko at ng baby namin. Sir Jupiter, kasabay ng panganganak ko ay ang pagkamatay naman ng papa ni Miguel. Muli na namang gumulo ang isip ko. Ang weird kasi na sunod-sunod ang pagkamatay sa pamilya nila. Hindi na normal. At mas lalo akong nagtaka kung bakit hindi ako magawang sagutin ng diretso ng asawa ko. Kita ko kasi sa mukha niya na may nalalaman siya pero hindi niya masabi sa akin. Doon ko na-realize na may mali sa pamilya nila at hindi ko sila pwedeng pagkatiwalaan. Muli kong nakita si Aling Trining sa lamay ng papa ni Miguel. Kasama ko noon ang baby namin na si Miko at hindi ko po makakalimutan ang mga nangyari sa gabing yun. Ineng, nagkita rin tayong muli. Hello po. Masaya ako at nagbunga ang dasal ko. Nagkaanak na kayo. Salamat po. Pero sa tingin ko po, nabuntis ako dahil mas inalagaan ko ang kalusugan ko at umayos ang hormones ko. Hindi ka ba naniniwala sa dasal ko, Ineng? Ayoko na pong isipin na nagkaanak ako
dahil kay Aling Trining. Lalo pat hindi ko alam kung anong klaseng tao ang mga nakapaligid sa pamilya ng asawa ko. Hindi naman po sa ganon. Sa tingin ko, kailangan na nating basbasan ng anak nyo. Po? Bilang kasapi namin, nararapat lang na basbasan ng... Lumayo kayo sa anak ko! Han, anong nangyayari dito? Umalis na tayo dito. Hindi magandang dalhin sa lamay ang isang sanggol. Alam mong kailangan basbasan natin ang bata, Miguel. May kasunduan tayo. Kasunduan? Anong kasunduan ang sinasabi niya? Ibigay mo na muna si baby kay Aling Trining, Han. Pangako, wala kang dapat ipag-alala. Babasbasan lang niya ang anak natin para malayo siya sa mga negative energies. Hindi, ayoko. Miguel, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Wala akong pakialam kung ano man ang kasunduan niyo sa asawa ko. Labas ako dyan, lalong-lalo ng anak ko. Huwag niyo kami idamay sa usapan niyo. Hindi na sila nakapagsalita pa dahil mabilis ko na silang tinalikuran kasama ang anak ko. Sa puntong yun, determinado akong protektahan ang anak ko. Buo na rin ang desisyon ko na mag-demand ng explanation sa asawa ko. Kung hindi niya kayang ipaliwanag ang lahat sa akin, mas mabuti pang tapusin na namin ang pagsasama namin. Bandang 9:00 ng gabi, hinanap ko si Miguel dahil gusto ko nang umuwi. Naabutan ko siyang kausap ang mami niya sa garden. Karga-karga ko pa doon si baby nang magtago ako sa isang sulok upang makinig sa usapan nila. Kailangan mong kumbinsihin ang asawa mo, iho. Alam mo kung anong tama. Opo, Mami. Alam ko naman po ang dapat kong gawin. Don't worry. Kakausapin ko ang asawa ko. Ako ang bahala sa kanya. Ay, masyadong matigas ang ulo ng asawa mo. Wala siyang utang na loob. Pagkatapos siyang mabiyayaan ng anak, ganito siya kung umasta. Pagpasensyahan niyo na po si Dina. She's under a lot of stress. Tsaka, naguguluhan pa siya sa mga nangyayari. Mabuti na lang at hindi ka kagaya ng asawa mo. Mabuti kang anak, kaya mahal na mahal ka namin. Salamat po. Tiwala ako na alam mo kung anong dapat mong gawin, anak. Hindi ka pwedeng sumuway sa kasunduan. Biniyayaan kayo ng anak. Kaya kailangang mabasbasan ang bata bago ka mamatay. Anong mamamatay? Bakit parang lagi nilang alam na may mamamatay sa pamilya nila? Dahil doon ay mas tumibay ang desisyon kong makipaghiwalay na kay Miguel. Pakiramdam ko kasi ay hindi kami safe ng anak ko kasama sila. Pagka-uwi namin sa bahay, kinausap ko na ang asawa ko at ang pag-uusap na yun ay nauwi sa away. Ano bang gusto mong palabasin? Na masama ang pamilya ko? Na mga halimaw kami? Ganun ba? Wala akong sinasabing masama kayo. Ang sa akin lang, marami akong hindi naiintindihan sa pamilya nyo dahil ayaw mong ipaintindi sa akin. May mga bagay na hindi mo na kailangan malaman. Lalo na kung wala naman itong kinalaman sa pagsasama natin. Anong walang kinalaman? Han, kung hindi mo napapansin, affected ng pagsasama natin. Dahil hinahayaan mong maapektuhan tayo ng isang walang kakwenta-kwentang bagay. Binibrainwash ka ba ng mami mo? Paano nasali si mami sa usapang to?
Nanlaki ang kanyang mga mata at kapansin-pansin ang galit sa kanyang ekspresyon. Laking gulat ko nang hinaklik niya ang aking braso. Han, ano ba? Nasasaktan ako! Huwag mo pagsasalitaan ng masama si Mami. Wala siyang ginagawang masama. Wala siyang kasalanan sa'yo. Base sa inaasal mo ngayon, baka nga tama ako. Kontrolado ka ng mama mo. Pati ang pag-iisip mo hawak niya. Sir Jupiter, sa kauna-unahang pagkakataon pinagbuhatan ako ng kamay ni Miguel. At sapat na dahilan na yun upang iwan ko siya. Kaagad akong tumawag sa pamilya ko at nagpasundo sa kuya ko habang natutulog ang aking asawa. Pero hindi pa doon natatapos ang aking kalbaryo. Araw-araw akong tinatawagan at tinitext ni Miguel. Pilit niya akong kinukumbinsi na bumalik sa kanya. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad at nagmamakaawang ayusin raw namin ang marriage namin. Pero sa puntong yun, buo na talaga ang desisyon kong iwan siya at wala nang pwedeng bumago sa isip ko. Hello? Sino to? Patay na ang anak ko. Wala na siya. Kasalanan mo na namatay siyang masama ang loob. Wala kang kwentang babae. Patay na ang asawa ko? Wala kang karapatang tawagin siyang asawa. Iniwan mo siya. Ano bang sumpang meron sa pamilya niyo? Bakit sunod-sunod ang pagkamatay niyo? At bakit parang alam niyo kung kailan kayo mamamatay? Ang apo ko. Ibalik mo sa amin ang apo ko. Hinding-hindi niyo na makikita ang anak ko. Wala kayong karapatan sa kanya. Hindi mo sa pag-aari. Ipinagkaloob lang siya sa'yo. Anong ibig mong sabihin? May kasunduan ang anak kong si Miguel at ang pinuno namin si Aling Trining. Biniyayaan kayo ng anak sa kondisyon na babasbasan ang bata at magiging kasapi namin sa takdang panahon. Pero hindi natupad ang anak ko ang kondisyong yun dahil sa'yo. Napaaga ang kanyang kamatayan ang dahil sa'yo. Nanlamig ako sa aking mga narinig. Iyak ng iyak ang mami ni Miguel sa kabilang linya. Paulit-ulit niya akong sinisisi at pinagmumumura. At dahil hindi ko na nakayanan ang pagbugso ng emosyon ko, pinagbabaan ko siya ng phone. Takot na takot po ako noon, Sir Jupiter. Tila hindi sila mga normal na tao. Hindi ko alam kung ano ang pwede nilang gawin sa amin ng anak ko. Isang gabi, nagising ako nang makarinig ng isang malakultong chant sa labas ng bahay namin. Kinilabutan ako at nagkaroon na ng idea kung ano ang nangyayari. Sumilip ako sa bintana at laking gulat ko sa aking nakita. Yung mga nakapulang cloak na nakita ko noon kina Miguel ay nasa labas ng bahay namin. 6 sila. Nakayuko. May hawak na itim na kandila at sabay-sabay na nag-chant. Nagising naman ang anak ko, iyak ng iyak para bang hindi mapakali dahil sa mga nangyayari sa labas. Shh, anak! Huwag kang matatakot. Nandito si Mami. Hindi ka nila pwedeng saktan. Walang makakakuha sa'yo. Ginising ko ang kapatid ko at sinabi sa kanya kung ano ang nangyayari. Pero nakapagtataka dahil hindi niya nakikita ang mga tao sa labas. Hindi rin po niya naririnig ang mga naririnig ko. Para natuloy akong nababaliw sa paningin niya. Gabi-gabi ang mga pagpaparamdam. Ayaw ring tumigil ng mami ni Miguel sa pagtawag sa akin.
kaya hindi ko na siya sinasagot hanggang sa... Bitiwan mong anak ko! Hindi mo siya pag-aari, Ineng. Siya ay ipinagkaloob lang sa'yo. Karga-karga ni Aling Trining ang anak ko. Nakasuot siya ng pulang cloak at napansin kong tila nasusunog ang kanyang mukha. Nakakapangilabot siyang tingnan. Iyak naman ang iyak ang anak ko. Nagmamakaawa ako, huwag niyo idadamay ang bata! Lahat ng kasunduan ay dapat panindigan. May kabayaran ang bawat biyaya. Wala akong alam sa kasunduan niyo ni Miguel! Hinalikan ni Aling Trining sa noo ang aking anak at napansin kong tila may ibinubulong siyang orasyon dito dahilan upang tumigil ito sa pag-iyak. Ano ginagawa mo? Itigil mo yan! Tumigil ka na pakiusap! Napabalikwas ako ng bangon, habol-habol ang hininga at na-realize na panaginip lang pala yun. Pero parang totoo talagang nangyari. O baka isang hudyat na yun talaga ang gagawin nila sa anak ko. Kaya naman nagdesisyon na akong lumapit sa simbahan. Alam ko kasing hindi ko na kaya yun na mag-isa, lalo pat hindi ko alam kung ano ang kalaban ko. Ang unang-unang ginawa namin ay pinabinyagan ang anak ko. Kung gusto nilang basbasan ang anak mo upang maging kasapi nila, mas mabuting binyagan na natin ang anak mo. Sa ganitong paraan, magiging bahagi na siya ng simbahang Katolika. At ito ay upang mailayo na rin siya sa mga masasamang elementong nais siyang kunin. Gawin po natin ang lahat, Father. Hindi po nila pwede makuha ang anak ko. Pero tandaan mo na hindi sapat ang pagbinyag natin sa anak mo. Bilang isang ina, kailangan mo ring mas patatagin pa ang iyong paniniwala sa Diyos. Sanggol pa ang iyong anak at hindi pa niya kayang proteksyonan ang kanyang sarili. Ang mga dasal mo ang poprotekta sa kanya, kaya kailangan mong maging matatag. Opo, Father. Opo. Lahat gagawin ko para sa anak ko. Habang palabas ng simbahan, nakasalubong ko ang dati kong kaopisina na si Meredith. Nakasama ko siya noon sa lamay kung saan ko nakilala si Miguel. Saglit kaming nagkumustahan at nang malaman niyang naghiwalay na kami ni Miguel, tsaka siya may sinabi sa akin. Isang bagay na gumimbal sa akin. Nung gabing pumunta tayo sa lamay na yon, alam ko na agad na may mali sa pamilya nila. May nakita akong mga taong nakapula na bumaba sa basement nila. May mga dalang kandila. Nakita mo rin sila? Oo. Kaya nga nag-alala ako nung nalaman kong nagkamabutihan kayo ni Miguel eh. Pero syempre, ayoko namang makialam sa buhay mo. Tsaka nung time na yon, hindi pa ako sigurado sa hinala ko. Sino ba talaga sila? Kulto. Satanista. Ewan ko, sa totoo lang hindi ko rin talaga alam. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi sila mabuting tao. Mapanganib sila. Kailangan mong mag-ingat. Mula nung bininyagan ang anak ko, nawala na rin ang mga pagpaparamdam. Mas pinatibay ko rin ang aking paniniwala sa Diyos at araw-araw ay pinagdasal ang aking anak. Sir Jupiter, ang buong akala ko talaga ay yun na ang katapusan ng kalbaryo ko.
Pero nagkakamali pala ako. Isang gabi ay nagkaroon na naman ako ng masamang panaginip. Pinuno, bilang pagtupad sa ating kasunduan, narito na ang aking anak. Basbasan mo siya nang sa gayon ay maging kasapi na natin siya. Hindi! Tumigil ka, Miguel! Tama na! Mabuti naman at marunong ka palang tumupad sa usapan. Siyempre naman po. Kayo ang aming pinuno at hindi ko kayo maaaring biguin. Bukod sa akin, mas lalong hindi mo dapat biguin ang ating Panginoon. Hindi mo gugustuhing magalit siya sa'yo. Opo. Akin na ang bata. Tama na, please! Itigil niyo na to! Muli ay nagising ako sa masamang panaginip na yun, ngunit ang di ko inasahan, mas masama pala ang realidad na tatambad sa akin. Mabilis kong tiningnan ang aking anak, pero napansin kong hindi siya gumagalaw o humihiga. Nagpanik ako. Anak! Hindi pwede! Ma! Kuya! Tulungan niyo ako! Si baby! Tulong! Mabilis naming isinugod sa ospital ang anak ko, ngunit huli na ang lahat, Sir Jupiter. Wala nang buhay ang anak ko. Ayon sa doktor, isang kaso raw ng SUDI ang nangyari sa anak ko, o sudden unexpected death in infancy. Kalimitan daw ay fatal death accidents ang rason nito. Hindi raw ito pangkaraniwang nangyayari, pero may ilang cases na rin na namamatay ang isang bata habang tulog. Hindi maaari! Ibalik niyo ang anak ko! Wala siyang kasalanan sa inyo! Ilang taon na ang nakalipas pero hindi pa rin ako naniniwalang namatay ang anak ko dahil sa sinabi ng doktor. Malakas ang paniniwala ko na may kinalaman sina Aling Trining sa nangyari. Lalo pat napanaginipan ko sila bago nawala ang aking anak. Sa mga listeners po ng kwentong Takip Silim, gusto ko pong itanong kung ano ang nalalaman nyo sa SUDI. Sa tingin nyo po ba ito talaga ang ikinamatay ng anak ko? Higit sa lahat, ano sa tingin nyo ang lihim ng pamilya ng asawa ko? Bakit sunod-sunod ang pagkamatay sa pamilya nila? Sa tingin nyo ba ay isa silang kulto o satanista? Puno ng katanungan ang aking isip. Pero sa kabila ng mga nangyari ay pilit ko pa ring ipinagpapatuloy ang aking buhay. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento at sa pagkakataong ito na maibahagi ko sa inyo ang aking karanasan. God bless us all. At ngayon, dumako naman tayo sa ating shoutout portion. Shoutout kay Adan Castro, Joey Ten Girl Mendoza, Lea Arangali, Avi Rabago, Yel Ricafort, Cherry and Baby Boyang, Maybel Villanueva, Andre Bon Coronado, Ferrer Jinky at kay Carmelita Mabanag.
Pagbasa naman tayo ng ilan sa mga magagandang comment mula kina Lea Arangali at Gemelisa Galicia. Sabi ni Lea, happy listening po from Batangas. Silent listener po ako ng inyong YouTube channel. Hindi kumpleto ang araw ko kung hindi ako makapakinig ng inyong magagandang kwento. Sarap pakinggan at magagaling din po ang mga narrator. Sabi naman ni Gemelisa, good day mga kapwa ko ka-KT sa channel na ito. Heto na naman ako nag-aabang ng new true stories nyo at pa-shoutout sa anak kong si Archangel at Lorenzo. Lagi kaming nakikinig sa inyong channel kahit busy minsan sa task sa gawaing bahay. Nakakagana kasi pag itong channel nyo ay napakinggan. More power sa inyong channel and God bless. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim. Ito ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.